Good morning sa lahat. Good Yes. morning. Dito kami magandang umaga mula sa White Mesa. Alam niyo na Tito, ang naghihiwa ng sibuyas. Siklos, Siklos. kilala niyo na. Kumulo na ba to, tol? Kumulo na, tol. So samahan niyo kami, no? Ano kami ngayon? Wala lang to, parang share lang namin sa inyo experience namin sa umaga, no? Kumbaga, Nagawa sa umaga. kumbaga, ito yung wala, pasensya na, kagigising lang rin talaga namin, kumbaga nagpo-proseso pa yung mga Proseso utang pa. namin, pero kumbaga kaya rin kami nag-video na. Para raw. Oo, para Kita raw. nyo yung talaga yung umaga dito sa taas. Sa Hidden Mountain Mountain Spot. spot. Kumbaga yung trippings namin. Ang sarap gumising ng Mm. ganito, ang sarap magising sa ganito. Sa totoo lang. Kaya nga sabi ko nga kay Klos nung bumangon ako, sabi ko, wala, kung hindi ako mismo yung babangon, hindi talaga ako babangon. Oo, kasi ang sarap ang sarap humigay, ang lamig. Tapos, basta para yung tulog ko kagabi parang tulog bahay din talaga. As in, parang ang sarap ng tulog ko. Doon naalimpungatan, pero hindi yung, wala, normal lang na naalimpungatan ka. Ano pa rin, masarap pa rin sa Nakakabalik ka pa rin sa tulog. The best tong ano. So ano muna kami, tamang kapihans muna, Si Klos maagang bumangon to eh. Aga ko rin natulog eh. Oo. Mas maaga ata ako nakatulog siya, pero kasi nakatulog siya rin kagabi eh. Kumbaga, mahaba-haba ang pahinga niya eh. Nagmuni-muni na lang ako dyan kagabi oh. Hindi, naririnig pa kita kagabi. Kumbaga, nakahiga na lang ako eh. Pinilit ko nga na hindi mag-cellphone. Yung talagang dadamayin ko lang yung kahit madilim. Nature ganun. lang. Kagabi, di nila nakikita yung background. Ngayong umaga, ito yung background namin. Alam mo na, bali nag-aano si Klos ng ngayon. Ang menu ni Klos, kasi ako yung menu ko yung hapunan kagabi. So kagabi hindi ko na na-video. Wala, pagka ganito talaga dapat siguro talaga kung gusto natin talaga mag-vlog ng matindi, at least 3 tayo para May nakaano talaga toka. hindi naman kahit hindi to yung kahit paano may sasalit may sasalit ng video. Kasi pagka dalawa lang tayo, tanga na. Wala eh, syempre nagsiset up pa tayo. Kanya-kanyang kanya-kanyang gawa. Kumbaga nag-enjoy ka rin eh. Kumbaga at least pagka next time na magbo-vlog talaga tayo, halimbawa may nagsiset up tayo, may isang nakakamera lang. Tapos halimbawa ikaw naman nagsiset up, ako naman magkakamera sa'yo. Ganun talaga dapat. So sino na yung kasunod na sasama namin dito? Kasama namin dito next time, no? So abangan. Kasi maganda to, masundutan pa natin to, mga pa eh. Kahit mga bagong matapos yung winter, siguro mga 2 or 3 times pa. Lamig pa Lamig kasi. pa eh. Sarap pa sulitin nung Kasi pag summer na, ang hirap na mag-camping bukod sa mainit, malamok. Pag winter kasi walang lamok eh. So masarap walang istorbo. Isang pirasong katol lang yung nilabas ko kagabi. Kumbaga yung katol nga hindi pa nga para sa lamok, para sa ibang insekto pa nga yung tutuusin eh. May masabi na lang na nagkatol nag-prepared. Ito ang Daesh, no? Pero hindi ko sinasabing guys, kung tutusin lang, wag niyo na subukan to, no? Wag na kayong mag-yosi. Pero sa mga nag-yosi kasi, Combo. ang sarap na combo nito, kape-yosi. Tapos, tangina ginto yung Alam mo tol, alam mo tol, tangina parang dun sa spill na sinabi mo, naintindihan ko yung matatanda na wag mo nang subukan. Yan nga. Madali lang mag-yosi. Bili ka. Kahit saan, nakakabili na. Kahit bata, nakakabili. Sindihan mo, maubos mo. Pero yung pagtigil sa pag-yosi. Ang hirap na Kaya parang tataka ko yung pinapayo dati. Ngayon, hindi na gaano naririnig yun. Yung wag mo na simulan mag-yosi. Yung ganun. Kasi ngayon, kadalasan, sige, mag-yosi ka. Pero dati, mas pa yung mga ahead sa atin na mas may pakialam pa sila eh. Once na nasubukan mo na talagang, ang hirap na niyan tigilan. There's no turning back. Ako sa totoo, hindi naman sa pinagsisisihan ko eh. Sabi ko nga, nung panahon na sabi sa akin ni mama kung matitigil ko na, tinigil ko na eh. Wala, hindi mo maano eh.
Ay, nang hirap. May tulong siya. Oo, Pero meron may naman. tulong siya. Oo. Marami, hindi lang sa hindi lang stress reliever, maraming cases may friendship na nabubuo sa Yossi. Mismo. May kwentuhan na mas sumasarap pag nag-Yossi. Hindi mo rin may din siya, may Kumbaga, masama siya in a way, oo, pero may mga benefits din. Lahat naman yung may pros and cons eh. Oo. Ganun na may pros and cons lahat. Pero anyway, yun nga. Ang ina tol, feeling ko panghubad ka ng kailan ka huling naarawan? paubad ng Gagi, Tagal sarap. na. Gagi, ang sarap go mag, tol. Ang sarap, Ayun na. ang sarap Biglang switch sinaga yung ng araw. tsaka biglang switch yung weather kanina, sobrang lamig eh. Ngayon, kumbaga Madaling malamig, araw. pero yung sikat ng araw, di tsaka masarap isok tong ganitong Go, araw tol, tol. kasi vitamin D. Tsaka wala namang dito eh. Tayo lang nandito eh. Kaya napahubad ako ng ko eh. Naramdaman ko na rin yung init eh. Gusto kong ng balat ko yung araw. Yung tumatama talaga kasi hindi na yan nagagawa dito eh. Magpaaraw ka. Oo, kasi nga syempre sa pasok natin. Sa tapat ng bahay nyo dati, paaraw ka pwede, di ba? Yun nga, parang ganito. Sa dati, habang nagkakape, nagmamaylo. Ayun, Nandun kami nasa tapat kami ng Ng bahay, bahay. nagmamaylo. O kaya sa bakuran. Ang bawang kahit di mo na kahit ganyan lang yan, lalasa naman yan. O Sure. gusto mong kainin yung bawang? Baka ko lang. Pero malalaki. Oo. Parang pa-chips. Ano tayo? Corn beef with pandesal. Yun ang menu ni May Yun ang menu ni Clos. sundot din na itlog. Actually, may kanin pa kami kaso sabi ko, ang sarap ng pandesal. Ano yan, pandesal tayo. Naisip ko ay nagdala ko ng baka may sangag ganun. Kaso, iba yung bread eh, no? Nakita ko, sabi ko, nakakamiss magtinapay sa umaga. I mean, yung ganyang combo, corn beef, itlog, pandesal. Nakakamiss din. Tsaka, na yan? Para hindi na double carbs, yan. Pero pwede rin naman. Hindi, sakto na siguro yun, tol. O, di ba? Pakinggan nyo yung paligid. Tweet. Kahit ako, tinan mo, ninanamnam ko lang rin eh. Oh. Iba kasi parang sa amin bilang OFW yung magising ka sa ganito na parang nasa bakasyon ka ganyan. Tapos knowing yung Macau pa yung lugar na pinagtrabahuan namin, talaga parang so blessed na rin. Kumbaga, sobrang lang to, sobrang simple lang pero sobrang rewarding. Ayun. Baka tumalisig yan. Yun na nga. Tama nga si Chef. Parang nahihiya ako sa ginagawa ko kasi Chef yung karap ko. Hindi, tama. Okay lang. Wala, Okay lang naman. Kaso yun, kumbaga, kaya ingat ka lang kasi baka tumalisig. Dito ko siya itututok. Ngayon, huwag kang maiya, tol. Lahat nagsisimula sa ganyan. Ako nga, sa totoo lang, hanga nga ako sa mga taong may Hindi kasi lahat may hilig magluto talaga. Sinasabi nila maraming mahilig magluto. Hindi. Siguro sa 10 taong makakainkwentro ko, mahilig lang magluto dyan, 2. Merong marunong, merong may alam, pero yung hilig, yeah, sobrang limited lang. Kasi yung iba kasi, yung iba pag tatanong ko, syempre ako kusinero, kumbaga, parte na ng buhay ko yun. Kumbaga, kaya nga ako nagkusina kasi mahal ko pagluluto. Eh. Pero kumbaga, yung iba kasi pag tinatanong mo kung bakit tinatamad sila magluto kasi yun nga yung proseso, yung maghihiwa ka pa. Alam mo yung iba kasi gusto kakain na lang, ganun. May mga ganun tao, which is hindi ko naman mapipilit lahat ng tao. Pero masarap kasi yung ikaw nagluluto ng pagkain. No? Kumbaga ikaw yung masusunod sa lasa, sa trip na gusto mo. Ikaw tol, ano ang pinaka mahal mo or favorite part mo sa pagluluto? Ako? Actually, pinaka favorite part ko sa pagluluto yung pagkain. Yung pagkain na. Kasi yun na yung yun na yung finished product eh. Like, sa bagay, tama ka naman. Kumbaga, tapos ka na magluto, titikman mo na yung niluto mo, kakainin, enjoy mo na. Yun na yung pinaka favorite na parte ko, siguro talaga. Tama nga naman. Kasi actually, kaya naman ako nahilig magluto. Kasi mahilig ako kumain. Lahat naman ng kusinero doon nagsimula. Ewan ko kung siguro naman,
wala ditong, or kung meron man, parang ang bullshit naman yun. Parang pag tinanong, bakit ka nahilig magluto? Kasi gusto ko yung ginto, yung parte, yung mga skills, yung knowledge, bullshit yun. Lahat ng natutong magluto, kaya muna na naisipan magluto niya kasi nasarapan muna sa pagkain na paano kaya lutuin yun. Yun yung curiosity. Sa bagay. So yun, nahilig ako magluto kasi mahilig ako kumain. Sobrang fan ako ng luto ng mama ko tsaka ng lola ko growing up. Kasi nagtataka ako, sabi ko, paano kaya lutuin yung ganun? Hanggang sa si mama, pagka nagluluto si mama, kahit bata pa ako siguro mga 4 or 5 years old, pag nagluluto si mama, syempre di ko pa naman abot yun eh. Pinapatayo ako ni mama sa upuan para manood. Tapos pinapahawak niya lang ako ng spatula o kaya ng sandok kahit di naman ako nagluluto. Tapos nanonood lang ako, tapos nakatayo lang ako sa upuan. Tapos pagka, halimbawa, nilagay niya na, sabihin niya, halo-halo mo. Ayun na, parang yun na, yung curiosity, hanggang sa nagustuhan ko na magluto, ganun. Ano ang pinaka-favorite mo na lutuin? Tanghalian, almusal, Ano ba to? International o Pinoy lang? Pag Pinoy. Siguro pag breakfast. Ako din eh. Pag Pinoy, parang panlaban yung breakfast natin eh. Hindi, sige, breakfast hanggang sabihin mo ng breakfast tsaka yung typical na ulam. Siguro sa breakfast, pinaka gusto ko talaga. Tortang corned beef. Tortang corned beef. Kasi diyan nagsimula sa tortang corned beef talaga nag-spark yung yung pinaka Will nung pagluluto. Oo na parang gusto ko talaga magluto. Parang ginusto ko na siya parang pinangarap ko na siya magluto simula nung natuto ako magtortang corned beef. Alam mo bakit? Nabanggit ko na to sa dating podcast ko, ewan ko kung nung episode. Pero parang parang sa episode 14 ata yun, search na lang. Kasama ko dun si Ryan Golo, no, shoutouts kay Ryan. Big shout. Nakwento ko nga dun kung bakit ako nagsimula magluto. Kasi nung grade 5 ako, nag-champion ako sa cooking competition sa school. Tapos ang niluto ko nun, nasa breakfast category ako. Damn. Kasi dalawang category yun eh. Tatlong category, breakfast, lunch, dinner. Tapos, nasa breakfast ako nakatoka sa grade 5. Ako yung nag-lead, no? Tapos, basta balikan nyo na lang yung podcast na yun. Kasi inaalala ko rin yung memory nung cellphone. Cellphone naman. Oo. Pero, mamaya ko lang kwento sa'yo ng buo, tol. Pero yun nga, nag-champion ako. Tapos, ang niluto ko is tortang corned beef. Kasi yun, sabi ko, nung nag-champion ako, parang alam mo yun, syempre bilang bata ka, parang nagkaroon ka ng awakening na, tanginan, ng sense of achievement na, nag-champion ako. Tapos sa ganong klase pa ng setting, cooking contest. Yun. At a young age. Yun yung nag-spark ng kagustuhan ko lalo na magluto. Yun, tapos siguro, tortang corned beef, no? Favorite ko sa breakfast. Siguro ko may pangalawa man, tortang talong. Ganun. Basta anything na basta pwedeng itorta, parang ganun. Sarap, tas ketchup lang, tas sinangag. Yung corned beef, napakaraming no? Style ng pagluluto eh. Luto ni ganito. Style ni ganito. May sabaw, may dry. Andun yung mga sa likod ng tent. Kukunin lang ni Klos yung mantika. Ang aming mahiwagang. Pakita mo sa kanila. Ang aming mahiwagang briefcase. Ayan yung briefcase ni Banker. Kasi napaka-handy. Ayan yung briefcase ni Banker. Diba? So bilang kusinero, no? Yan yung edge ko, kaya pagka isinama nyo ako sa mga camping nyo. Yes. Solve din talaga sa pagkain, hindi pwedeng basican lang yung pagkain natin. No? Kahit mo lang, kompleto yung condiments ko dyan. Pare, mantika, toyo, salt, pepper, paprika. Ewan ko kung ano yung isang seasoning ko dyan. Yung isang bote nga, nakalimutan ko na lagyan May mga blanco pa nga. May mga blanco pa pero
Pero kumbaga yun yung mga pinaka-basic Sige, na ano kailangan natin? mo ng Pinoy, di ba? Toyo, matik. Tangina, Tsaka pag yung may lalagyan toyo na ka. lang, ito si yung lalagyan na ilalagay mo lang sa bag mo. Sobrang handy Sabit niya. mo nga lang ng ganyan eh. Sa mga nag-outdoor, masabi ko mabisa rin. Na ano ni Tito. Kumbaga, at least, sabi mo Tuklas ng ni Tito. medyo bulky siya for backpacker purposes. Pero kumbaga, at least kasi yan, kumbaga organized, hindi mo nahahanapin. Kumbaga, nasa isang ano Pero lang siya. no, hindi siya bulky. Parang sobrang liit lang ng space na makakain nito sa bag. Pero nandyan na lahat. Kasi makakapagluto ka na eh. Ayun. So, sige, para bago namin tapusin to, kasi nanganganib talaga ako dun sa ano sa memory. Siguro, yung sa ulam, kaldereta. Favorite ko rin kaldereta. Yung talaga, tanga na pagka Pinoy food, ganyan na, magdigmaan tayo sa kaldereta. Alam kong maraming luto ng kaldereta, yun naman ang Pinoy. Kumbaga lahat ng klase ng putahe, may iba't ibang version, depende sa probinsya or kung saan region ka nakatira eh. Pero masasabi ko, kahit kanino, papalag ako kalderetahan. Tangin na kahit kanino, papalag talaga ako pa sa harapan ng kaldereta. Kailangan ko matikman next time yung kaldereta ni Tito Pero maraming version ng kaldereta, pero masasabi kong yung style ko ng kaldereta, tangin na ano rin, kasi hindi naman palag din talaga. Kasi hindi naman lahat makakainom mo kaldereta. Ilan lang din, di ba? Kalderetang baka. Stand out talaga. Tapos yung ang parte na ginagamit ko guys sa kaldereta, hindi yung puro laman. Ang hanapin yung parte ng kaldereta yung may litid sa laman. Yun ang masarap talaga, the best yun. Tapos patatas, carrots lang. Meron pa akong mga nilalagay doon na hindi wala sa simpleng basic na kaldereta na alam ng karamihan, pero siguro gawa na lang ako ng cooking video ko ng kaldereta naman. Sige. O kaya gusto mo next camping trip natin, yun ang lutuin ko, kaldereta. Cooking ano naman kaya tayo dito, yung agahan talaga natin. Like, yun talaga may cooking session. Atas talagang dito natin pe-prepare, no? Parang share natin sa kanila na from raw to... sige, pwede yun. Raw to a dish. Yung tipong mga punta na tayo dito ng mga tipong alauna. Safety na yun, alauna. Pwede yan, magagawa natin yan. So, yun guys, magluluto muna kami, no? At after kasi nito, magpapack up na rin kami at si Klos pupunta pa ng Hong Kong to para mag-explore. Solo travel naman. Solo travel. So, baka may mga nanonood ng mga taga Hong Kong. Oo, next time. Invite nyo kami. Next time, pagka kung may mga outdoor shit dyan na yun ang din ang trip nyo, tara, ano tayo? Hit us up. Tripin natin yan. So, ikaw, Klos, baka may babatiin ka pa bago natin tapusin? Wala naman, tol. Wala naman akong gustong batiin ngayon. Gusto ko lang din bago matapos yung video magpasalamat sa iyo, tol. Napaka-adventurous mo na to. Oo, tol. Ikaw rin, tol, salamat din dahil sabi ko nga sa rami ng tropang nakilala ko dito, ikaw lang din talaga yung yung willing at talagang trip yung ganitong klase ng trip, no? Kasi maraming tropa na gusto rin to, kaso hindi yun talagang sabihin mo na on the spot, no? Kaya yung talagang may sipag na gawin. May update natin, nagsabi tayo by 5 days ago. Wala nang chat-chat eh. The day na lang na ito gamit ko. Ganun na lang. Kumbaga, double check na lang. So yun, kumbaga kami lang talaga yung nagkatugma na may hilig at the same time may willingness na talagang gawin. Hindi yung usapang yung drawing lang. No? Hindi, pag yun, totoo na yun, nakamarga na yun. Basta pagka nagkapalagayan na sa schedule sa araw, yun na yun, Ginen, wala nang kesyo yun. Or kung mabago man, pag may mga emergency lang talaga na talagang hindi talaga, biglaan, negative tol, parang may biglang ganito nangyari. Parang yung nakaraan ko, di ba? Biglang binago yung schedule namin dahil sa... Kahit pa paano, napilit pa rin. Hindi kasi sumakto rin yung, di ba, ang maganda nga kasi sa sinabi mo sa'yo, nung hindi natuloy, nagbigay ka na naman ng date. Another date, na, eto, pwede pa ako na ito. Sumakto yung day off ko, ganun. Parang, isipin nyo to, parang sa mga nanonood, isipin nyo na lang ito, every day off, ini-spend ko siya sa ganito, lumalabas, tapos ini-invite kita ganun kasi parang wala namang gawin yung makabuluhan yung oras nyo. Masingit ko lang gawin yung makabuluhan yung oras nyo kasi ito hindi naman sobrang laki nung ginagastos namin. Oo, wala na ito na to. Kumbaga ginagastos lang namin yung kakainin lang namin basically. Tapos silbawa yung mga uling-uling. Wala Try naman. to explore, mag-try kayo ng panibagong experience sa buhay, huwag kayong matakot. Kaysa yung halimbawa, day off kayo, halimbawa, lalabas kayo, magkakape kayo, kakain kayo somewhere. Okay din yun, pero paminsan-minsan try nyo naman yung gintong trip pag day off nyo naman. Hindi lang sa mga sa lahat ng OFW, no, wag kayong
wag niyong laging isipin na pag day off niyo, papahinga ko na lang to, kwarto na lang to, ganito, ganyan. Hindi. Tulad nung nasabi ni Tito, masarap yung tulog niya sa Oo. aking tent. Ako, komportable ako sa aking hammock. Talagang tulog bahay din. Ang sarap, tas ganito, 'di ba? At saka rin naman basta niyo yung labas kayo sa comfort zone niyo. Lumabas kayo. Marami kayong yung experience sa ganito, akala nyo ganyan lang, pero maraming magi-spark na idea sa isip nyo na kumbaga may makikita kang ibang aspeto ng mundo na tanga na pwede pala yung ganito. Tapos hindi lang sa ganito, pwedeng sa ibang bagay ma-apply nyo yung experience nyo dito na Dito. yung lakas ba ng loob, ganun. Kasi kami kung tutusin, though safe naman dito, pero kung tutusin, hindi talaga siya para sa normal na tao. Hindi ko masasabi kung hindi yung ganitong trip hindi para sa normal na tao, though napaka Nandito kasi simple kami sa nito. Macau. Oo, nandito kami sa Macau. Talagang may risk to na onte kasi nga, hindi talaga pwede naman Pwede dito, naman, pero hindi talaga siya yung talagang camping Para sa site. tao. Oo, kumbaga kung gusto mo, available yung space na yan para sa iyo, pero hindi talaga siya sabihin mong campsite talaga. Parang talaga literal na Kasi hahanap ka ng ruta mo. Sobrang sobrang raw ng ginagawa namin. Sobrang wala kang kahit ano dito. Wala kang talaga. Binitbit namin lahat. Ang meron lang dito, chop of woods. At itong lupa. Din kami na nag-setup nito. Yung pinagsalangan nga namin ng uling, lang Noong nakaraan, bato. Ngayon, kahoy lang. Kahoy lang. Ganun lang. So, ayan guys, maraming salamat ulit sa nanonood sa White Mesa, tama ba? Ano na ba? Nakalimutan ko na, mag-8K subs na ba? Let's claim it. Going to 10K Oh, subs. this year, kaya natin yan. 10K subs tayo this year, no? So, marami kayong aabangan pag nag-10K na kami, no? So, tulad nga, nakita nyo, unti-unti na kami nag-upgrade din ng mga gamit, ng visuals, ng content. So, bakan nyo na lang guys. Maraming salamat at tandaan nyo, yung mga nanonood dito, tong mga first 10K subscribers, ito yung mga taong may, alam kong kumbaga, yung kaparehas natin mag-isip, kasi, itong first 10K, yun yung mga talagang kututusin, hindi pa naman tayo sikat Yes. Pero kumbaga, itong mga nanonood dito, ito yung mga alam mong parang, kaparehas natin mag-isip na way of nakahanap thinking, sila ng panonoorin. Tang inan to mga to, ganun din Kumbaga, 10,000 tayong kabive. kumbaga, yung 10,000 na to, ang kinokonsume nyo na content is healthy. Healthy na content ang kinokonsume nyo, healthy na content ang pinapanood nyo. At, Baga, ibig sabihin yan, yung mga nanonood sa White Mesa na nasa tamang YouTube channel. Nasa tamang Kaya maraming salamat din sa mga nagko-comment na may mga nagko-comment kasi na ito dapat yung channel na sumisikat, ito dapat yung channel na may 1 million subscribers. Maraming salamat. Darating din tayo dyan. Kaya itong 10K subs na to, sa first 10K na yan. hindi ko man kayo kilala. Hindi ko man kayo kilala, pero yan yung susunod, magkakaroon tayo ng malay mo event, di ba? Yun yan, sa 10K na yan, yung isa dyan, malay mo makasama natin dito. Kung nasan man yan, di ba, makasama namin kayo na random, ganyan. Ayan, guys, maraming salamat. Luto na muna kami. Peace. Yes.